43 cups ng lettuce sold sa loob lamang ng 3 oras. Sabado ng umaga noon, sunod-sunod ang buyer nang bumili ng lechugas dito sa aking maliit na farm. Kagigising ko lang ng mga oras na yan, kaya magulo pa ang itsura ko at suot na damit. Anyway, ang kakaiba ngayon is hindi isa o 3 ang bibiliin ni buyer, kung hindi ay maramihan. Tara, kwentuhan ko kayo kung ano ang ganap noong araw na yan. 18 lechugas. Ganyan ang bumungad sa akin na order paggising ko pa lang ng umaga. Kaya naman, agad-agad nating inayos ng lahat ng mga lechugas. Nilagay natin ang mga ito sa maliit na plastic ang styro cup para hindi tumulo ang tubig, and at the same time ay para may mahigop pa rin na tubig ang lechugas kahit ito ay wala na sa styro box. Bali, 20 cups ng lechugas ang nilagay natin dito sa karton as per request ni customer. Ito kasi ay i-resell din niya sa kanilang bahay. Pagkatapos nating maayos at naisalansan ang mga yan, ay agad-agad na nating ibinenta yung order kay sir. Hindi ko na pinakita ang itsura ni sir. Mahihain po kasi siya. Pero okay lang yan. Mahalaga ay nabawasan na tayo ng 20 cups dito sa ating farm. So ito po pala yung 3 boxes na naglalaman ng 20 cups na lettuce. Maganda ang tubo at dami ng mga dahon ngayon dahil tag-araw na ang panahon na ngayon. Natapos na natin i-ibenta yung 20 cups dun sa bumili. Medyo ayaw niya magpakilala, pero 20 cups ang binili niya. Tapos kanina may bumili pa ng 4 plus 5. So lumalabas is 25 cups ang sold out natin within this hour. Just imagine, unang oras ng Sabado, 25 cups kagad ang maubos natin. Medyo inatok pa ako, pero kailangan because this is a business, so nagulang natin. Nung okay na ay ito na lang po ang natitirang lechugas. Medyo marami-rami pa pero tiwala ako na mapapaubos natin yan. Maya-maya lamang matapos ang 1 oras ay may umorder na naman ulit sa atin. So may umorder na naman. Ito yung asukay natin sa palengke. So umorder siya ng 18 cups na lechugas. So hindi pa tayo nakakabelo dito sa 25 cups na ubos kanina. Is order na naman. So meron tayong lalagyan. So gaya ng dati is dinalipak na natin yung mga lechugas na in-order niya. So yeah, hindi ko in-expect na ganito karami ba. Actually, first time ko lang na ganito karami. Wala pang 3 oras, lumibugso agad ng mga customer. So tara, refill na natin. This time ay 18 cups naman. So tatanggalin lang natin yung mga dilaw na dahon. So bakit nagkaroon ng dilaw na dahon? Is because hindi na sila nasisinagan ng araw. The more na lumalaki ang dahon ng lechugas, yung natatakpan yung ilalim, then yung nasa ilalim hindi na nasisinagan ng araw. Wala namang problema doon, ang gagawin lang naman natin is tatanggalin na natin. Okay? So normal lang, walang problema. Ang customer po natin ay ang suki natin sa palengke. Gaya ng dati ay hinanda na natin ang 2 gray boxes bilang lalagyan ng mga ito. Ilagay natin sa isang malinis na plastic ang isang styro cup. And after nyan ay dahan-dahan na natin itong nilagay sa grape box. Naging mas maingat tayo this time. Dahil maliit lang ang lalagyan at sakto lang sa laki ng lechugas ay minarapat nating mas ingatan ang paglagay nito sa loob. Dahil kung hindi tayo magiging maingat ay mas mabilis itong mapunit ang mga dahon kapag nabangga. Okay, so kompleto na ang 18 na lechugas. Kagaya ng dati o nakagawian is i-deliver na natin ito. Okay? So yeah, kompleto na, malulutong at masustansyang lechugas. Pinalaki gamit ang hydroponics method. Bago ko pala makalimutan ay nisprayan ko muna ang dahon nito. Ang dahilan po niyan is para manatili ang freshness ng mga dahon, lalo na ay simula na ang tag-araw. Kapag katapos niyan ay nilagay na natin ito sa loob ng tricycle. Bumiyahe na ang papuntang palengke. At ibinenta na muna natin ito sa unang buyer. Then sumunod niyan ay yung ikalawang buyer. Ganda niyang tingnan, no? Kasama na yung produce natin sa mga pangunahing sangkap sa pagluluto. So ayun, 43 cups ng lechugas sa loob lamang ng 3 oras ay napaubos na natin. Di na rin masama. At dito na lamang po at maraming salamat.